Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masasama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba, kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay paghihiwalay. Mga kapatid, sa buhay, hindi lahat ng bagay ay agad-agad inaayos. Kapag may batang nagkamali, hindi kaagad siya itinatakwil ng kanyang mga magulang. Kapag may estudyanteng bumabagsak, hindi agad siya pinapaalis sa paaralan. Kapag may tanimang tinubuan ng damo, hindi agad ito binubunot kung maaari nitong masira ang mismong pananim. Bakit? Sapagkat may mga bagay na nangangailangan ng tamang panahon. May mga pagkakamaling maaring maituwid. May mga pusong maaring magbago. May mga taong maaring magsisi. Ngunit darating din ang sandali na kailangan ng paghiwalayin ang mabuti at masama. Darating ang panahon ng pag-aani. Darating ang panahon ng paghuhukom. Ito ang katotohanang madalas nating iwasang isipin. Ngunit ito rin ang katotohanang buong pagmamahal na ipinaalala ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ayon kay San Mateo, ipinaliwanag ni Jesus ang talinghaga ng trigo at ng mga damo. Ang nagtanim ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, ang bukid ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian, ang masasamang damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na nagtanim ng mga damo ay ang diablo, ang pag-aani ay ang katapusan ng panahon, at ang mga mang-aani ay ang mga anghel. Napakalinaw ng mensahe ni Jesus. Sa kasalukuyan, ang mabuti at masama ay magkasamang nabubuhay sa mundo. Hindi pa ito ang panahon ng ganap na paghihiwalay. Kaya nga, sinabi ng may-ari ng bukid na huwag munang bunutin ang mga damo upang hindi madamay ang trigo. Hintayin ang panahon ng pag-aani. At dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot sa ating gospel ngayong araw na ito. Yung salitang paghihiwalay. Napakahalaga na piliin nating mapabilang sa ani ng Panginoon bago tuluyang ihiwalay ang mabuti sa masama. Kapag narinig natin ang salitang paghihiwalay, kadalasan negatibo ang pumapasok sa ating isip. Naisip natin ang paghihiwalay ng mag-asawa, magkaibigan o ng pamilya. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ang paghihiwalay ay hindi tungkol sa pagkawasak ng relasyon. Ito'y tungkol sa paghahayag ng katotohanan. Darating ang araw na hindi na maaring itago ang tunay na kalagayan ng ating puso. Hindi na sapat ang magmukhang mabuti. Hindi na sapat ang magsuot ng relihiyosong anyo. Hindi na sapat ang magkaroon ng magandang reputasyon. Sa araw ng pag-aani, makikita kung sino ang tunay na trigo at sino
ang nananatiling damo. Ngunit may isang napakahalagang mensahe sa Jesus. Bago dumating ang araw na yon, habang hindi pa dumarating ang pag-aani, may panahon pa para sa pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na magpatuloy ang kasaysayan. Hindi dahil wala siyang pakialam sa kasamaan, kundi dahil napakalaki ng kanyang awa. Hindi siya nagmamadaling humatol. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi, magbalik loob, at magbagong buhay. Kung tutuusin, tayong lahat ay nakinabang sa mahabang pagtitiis ng Diyos. Ilang beses na ba tayong nagkamali? Ilang pagkakataon na ba tayong naging makasarili, mapagmataas, o kulang sa pagmamahal? Kung ang Diyos ay agad humatol sa bawat pagkakamali natin, sino sa atin ang makatatayo? Ngunit hindi ganoon ang Diyos. Siya'y mapagpasensya. Siya'y naghihintay. Siya'y patuloy na naghahasik ng biyaya sa ating buhay. Subalit huwag nating ipagkamali ang kanyang pagtitiis bilang kawalan ng katarungan. Ang awa ng Diyos ay may hangganan sa kasaysayan sapagkat darating ang araw ng katarungan. Hindi ito pananakot, kundi paalala. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging may kasamang katotohanan. Ang kanyang habag ay hindi nag-aalis ng pananagutan o responsibilidad. Napakaganda rin pagnilayan na ang trigo ay hindi naging trigo sa huling araw lamang. Lumago ito araw-araw. Ganito rin ang kabanalan. Hindi ito nangyayari sa isang iglap. Ang pagiging mabuting tao ay bunga ng maliliit na pasya araw-araw. Ang pagpiling magsabi ng totoo, ang pagpiling magpatawad, ang pagpiling manalangin, ang pagpiling magmahal kahit mahirap, ang pagpiling umiwas sa kasalanan kahit walang nakakakita. Marahil, ang pinakamahalagang tanong ay hindi sino ang damo, kundi ano ang unti-unting tumutubo sa ating puso. Sapagkat ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa ibang tao. Ang tunay na labanan ay nasa loob natin. Nasa bawat isa sa atin ay may mga bahagi pang kailangang linisin ng biyaya ng Diyos. May mga damo ng inggit, galit, kapalaluan, kasakiman at pagkamakasarili na nais bunutin ng Panginoon upang higit tayong maging trigo ng kanyang kaharian. At isang nakakagulat na katotohanan sa talinghaga, madalas nating isipin na ang sentro ng kwento ay ang kaparusahan ng mga damo. Ngunit kung susuriin nating mabuti, ang sentro ng kwento ay ang pagtitiis ng may-ari ng bukid. Maari sana niyang ipabunot agad ang mga damo, ngunit pinili niyang maghintay. Bakit? Dahil mahalaga sa kanya ang trigo. Ayaw niyang may masirang kahit isa. Ganito rin ang Diyos sa atin. Hindi siya naghahanap ng dahilan upang tayo'y parusahan. Naghahanap siya ng dahilan upang tayo mailigtas. Ang bawat araw na ibinibigay niya sa atin ay isang panibagong pagkakataon. Ang bawat misa ay paanyayang magbalik loob. Ang bawat pagkukumpisal ay muling pagsisimula. Ang bawat umaga ay patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Ngunit tandaan natin ito. Ang panahon ng pagtitiis ay hindi mananatili magpakailanman. Darating ang pag-aani at sa araw na iyon, hindi na ang ating mga salita ang magsasalita para sa atin, kundi ang ating naging buhay. Kaya ang tanong ay hindi kung kailan darating ang paghuhukom. Ang tanong ay kung handa ba tayong matagpo ang kabilang sa anin ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ngayong araw na ito, tandaan po natin yung napakahalagang salitang ito, paghihintay, waiting. Piliin natin na mapabilang sa anihin ng Diyos bago pa tuluyan o lubusang mahiwalay tayo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nating pinipili kung saan tayo nabibilang. Hindi sa pamamagitan ng malalaking deklarasyon, kundi sa pamamagitan ng maliliit na desisyong ginagawa natin araw-araw. Piliin mong maging trigo ng kaharian.
Hayaan mong alisin ni Kristo ang anumang damo sa iyong puso. Huwag kang matakot sa kanyang pagwawasto, sapagkat ito ay tanda ng kanyang pagmamahal. Habang may panahon pa, lumago tayo sa kabanalan. Habang may pagkakataon pa, magbalik loob tayo. At habang hinihintay natin ang dakilang pag-aani, mamuhay tayong tapat, mapagpakumbaba at puno ng pag-ibig. Upang sa huling araw ay marinig natin ang tinig ng Panginoon na tumatawag sa atin bilang kanyang mabuting ani. Mga kapatid, sama-sama nating pagnilayan kung darating ang Panginoon ngayon upang tipunin ang kanyang ani. Ano ang nais niyang bunutin sa ating puso? At ano ang nais niyang higit pang palaguin upang tayo'y maging tunay na trigo ng kanyang kaharian? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong walang hanggang pagtitiis at awa sa amin. Maraming beses mo kaming binigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Linisin mo ang aming puso sa anumang damo ng kasalanan at pagkamakasarili. Tulungan mo kaming lumago bilang trigo ng iyong kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Naway sa araw ng dakilang pag-aani ay matagpuan mo kaming tapat na namuhay para sa iyo at maging karapat-dapat na makisama sa iyong walang hanggang kalulhatian. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.